Mukhang mayroong nakikitang konspirasiya si Atty. Topacio, mga kababayan, dito sa pagkakalat palagi araw-araw ni Claire Castro. Dahil ayon dito kay Atty. Topacio, na mukhang hindi na daw niya maiiwasang mag-isip, mga kababayan, na baka mayroon daw sa buwatan, mga kababayan, itong sina Claire Ring Castro at etong mga pharmaceutical companies, mga kababayan. Dahil araw-araw dang pinapasakit ni Claire Castro, mga kababayan, ang mga ulo ng tao. At bilang resulta, bibili ng gamot ang mga ito. Advil, Tylenol, Paracetamol, Biogesic. Pumaldo daw, mga kababayan, ang mga pharmaceutical companies. Dumami ang kanilang benta simula nung nailuklok si Claire Castro dyan sa pwesto. Dahil ang dami nang nagkasakit sa ulo. Yan ang biro, ha? O, biro lang yan, ha? Atty. Topacio, mga kababayan, panoorin niyo po. Oy! Nagsalita na ang taong bayan, ha? Opo. Ayon sa isang survey na isinagawa ng Social Weather Station. Eto ha, mga kababayan. Bago po yung topic natin kanina, eto pala ang simula kung bakit umabot siya sa usapang iyon. Apparently, mga kababayan, ang mukhang may kakaunting kredibilidad, at least kakaunti na lang, ha, dito sa mga survey, ay ito na lang SWS at saka Pulse Asia, mga kababayan, dahil itong Okta Research, wala na. Bulok na, mga kababayan, yung mga survey nila. Si Tambaloslos at BBM palagi ang kanilang inaangat, mga kababayan. O dito sa SWS survey, mga kababayan, pinakita na mas maraming mga Pilipino ang ayaw sa impeachment ni VP Sara Duterte. Taliwas yan sa palabas ba yung ibang mga survey firm, mga kababayan, na mas marami daw gusto? Kaduda-duda. Ang may gusto sa impeachment complaint ay 32%. 32%. Ikumpara mo sa ayaw. Ng mga Pilipino. Ewan nga lang natin yung 32%. Kung totoo nga bang 32% yan. Duda tayo dyan. Yan. Ngunit! Ang ayaw! Ayaw! Syempre, yung... Sabi nila, ayaw. No. Ay, 42%. 42%. Mas marami ang ayaw sa hindi. Yung iba, undecided. Walang pake yung ilan. Pero mas marami pa rin, mga kababayan, ang ayaw ng impeachment. Alam nila Kasi hindi nila maintindihan si Claire Castro. Kaya undecided nila. Wag kasi... Eto na. Napunta na kay Claire Castro, mga kababayan. Yung makinig na sa Malacanang briefing. Alam nyo, ang suspecha ko. Eto ha. Uy, Topacio. Abogado naman ito. Sana ito humarap sa kaso, mga kababayan. Nasampahan na ito ng kaso ni Hintiveros. Baka madagdagan pa yan, ha, ni Claire Ring? Hindi naman sa malisyoso tayo. Suspecha ko ang nagpopondo dyan kay Atty. Castro. Huwag naman siyang magagalit at sinasabi ko ganito o ganun siya. Palagi conspiracy yan Conspiracy? Dun sa Tylenol, sa Aspilet. Ano pa bang sakit sa mga kababayan? Gamot sa sakit ng ulo. Advil. Biogesic. Kasi sasakit ang ulo mo Siyempre, pag sumakit ng ulo mo, bibili ka ng gamot, yung mga mefenamic acid. Diba, mga kababayan, ang mga pharmaceutical companies? Pag upo ni Claire Castro, ubusan ng gamot sa sakit ng ulo. Pumaldo, mga kababayan. Diba? Biogesic. Palagay ko, sila may pakana kung bakit briefing ang Malacanang. Para sumakit ang ulo ng mga tao, bumili ng gamot. Lumakas ang sales nila. Oo na, kung makikinig ka kay Claire Castro, sasakit talaga ang yung ulo, mga kababayan, dahil yung talagang akala mo, yung this is black, color black. Grabe, iti-twist. Gusto talaga niya isungal-ngal, mga kababayan, na ito ay puti. Ang gaputik na color na ito, mga kababayan, ay puti. Papunta na tayo sa paputi. Diyos ko, ganyan, mga kababayan. Total opposite ang sinasabi doon sa mga totoong nangyayari. Lamang po ng 10% ang ayaw sa impeachment kesa sa may gusto. Pero sabi naman nila, wala daw silang pakialam
Eh, hindi naman ako nagugulat. Kailan naman ba naman kayo nagkaroon ng pakialam sa gusto ng taong bayan? Eh, ang Pangulo nga natin, di ba, yung latest survey, 8 out of 10 walang tiwala sa kanya. Walang tiwala. Actually, yung problema grabe, hindi no? ko alam kung bakit paano ba namang hindi mawawala ng tiwala sa Pangulo? Sasabihin 8 out of niya, 10? ako walang kinalaman sa impeachment, pero yung kanyang spokesman, comment tungkol sa impeachment. Pinagtatanggol pa. Binabatikos pa yung mga nagkikriticize sa impeachment. Pati si Senator Zubiri, pinapatulan. Bago sasabihin niya, wala siyang pakialam. Eh, bakit nakikialam yung spokesman mo? Ibig sabihin, Oo. solo ni Attorney Claire yung sinasabi niya. Ay, hindi pwede Galing yun. sa kanya yun. When you're a spokesman, you speak for your principal. Hindi mo... Kung ano-anong pinagsasabi ni Claire Castro, no? Parang nagbablog lang din, mga kababayan. Walang professionalism talaga. Ganyan ang mga kababayan, itsura ng Marcos administration ngayon. Ay, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Lalagyan ng opinion. Kaya Opo. hindi ka dapat nagba-vlog, etc. Kung ano-ano. Opo. Ako, hindi bale kasi kinlaro ko, I speak for PDP pagdating lamang sa impeachment. Impeachment lang. Pagdating sa ibang bagay, opinion ko yun. Wala lang personal. Pero si Atty. Castro, walang qualification yung pagka-spokesman niya. Di ba? Pag spokesman ka ng presidente, lahat Opo. ng sinasabi mo, yun ang dapat opinion ng presidente. Galing sa presidente. Kaya nga, no? Eto si Claire Castro, mga kababayan, dinadagdagan. Binibigyan ng ibang anggulo. Oo, natatandaan mo noon, noong spokesman si Harry Roque, Opo. may sinabi siya tungkol sa personal na kaso niya na akong kalaban niya. Gusto daw ni Pangulong Duterte. Ang sabi niya, dapat daw ay makulong agad si Governor Reyes. May isang kasong ganon, Governor Reyes ng Palawan. Sabi ko, Harry, siguraduhin mo muna na yan talagang sinabi ni Duterte. Baka sinasabi mo lang yan kasi ikaw ang kalaban. Ikaw ang abogado nung kalaban ni Governor Reyes. Klaruhin mo yan, ha? Kung hindi, graft yan. Ginagamit mo yung So, ano posisyon nangyari, mo. sir? Ay, wala. Sabi niya, ganito ganon. Ewan ko. Umangat yata yung pinuka ni Harry. Ganun pa man, bagamat may mga hidwaan kami niyan nung nakaraan ni Harry Roque, hindi ko pa rin gusto yung ginagawa sa kanyang pagpe-persecute. Hindi tama Opo. yung Talaga? ginagawa sa kanya. And I stand with him dyan sa pakikipaglaban niya Inabuso sa na, mga kababayan, persecution niya. Oo. By the way, congratulations. Ang balita ko ay hindi daw nagtagumpay ang pagpapaalis kay Eden Santos sa What? Akala ba namin, kaya pala, mga kababayan, baka binawi ng bagong, press secretary, mga kababayan. Di ba, si Jay Ruiz, mga kababayan, ang nagsabi nung final na, alis na si, Eden. And then, pinalitan si Jay Ruiz, siya palang naalis. Ngayon, mga kababayan, bago ang, ipinalit ng PCO, na naman, for the 5th time na ba? PR relation daw yan, mga kababayan, eh. So, alam niya, mga kababayan, kung anong nakakasira at anong nakakabuti sa administrasyon. So, kung ikikip niya yan si Claire Castro, mga kababayan, dyan sa araw-araw nakita ng media, sa tingin niya, magandang PR yan. Ewan lang natin kung hindi ba tatanggalin si Claire Castro, mga kababayan. kanyang press corps. Kung hindi niya tatanggalin, wala pang 30 days, mga kababayan, o siguro 3 months. Mukhang mapupunta na naman yan sa chopping board, yung bagong PCO secretary. Dahil nanindigan. Congrats pala, Eden, ha? Malacanang press corps na huwag tanggalin. At buti naman, tinatablan din pala ng hiya paminsan-minsan ang Malacanang. May giyon at least Tinatablan ng hindi hiya? lost cause. Opo. Hindi, Ang mga walang lang po hiya. yun, ako bagay, balat sibuyas. Di ba? Balat. Dapat ang media hindi masyadong masakitin ng loob, Di ba ganon? Sino Hindi balat naman ang media ang masakitin yung PCO. sibuyas? Media pa naging balat Hindi sibuyas? po yung PCO natin. Hindi naman media yun eh. Medyas yun eh. Mabahong Ewan medyas. ko lang kung gamit na Ala. medyas o sariwang medyas. Opo. na medyas. Just listen sa mga komentaryo. Huwag nilang isipin na binubuli sila. Kung mali man yung sinabi ng ibang tao, take it and then magpaliwanag sila. Oo, kaya malayong-malayo ako, natatawa ako sinasabi nung mga... Ito, hindi, naalala ko lang. By the way, baka nagtataka kayo kung bakit Ito si Tobaso na una ang tawa, ako'y no? naka-pink Oo na. nga.
quote ngayon, ha? Pink ba yan? Ito po ay Mukhang in love. inspired. Hindi masabi nila noon, ang pink daw ay feminine. Okay. Pero nung nakita ko ang aking idolo Ayan. na si Dennis Antenor Dennis Jr. Antenor. yeah. na naka-pink, machong-macho pa rin. Oh, diba? Ibig sabihin, Macho, wala macho. sa kulay. Wala sa kulay. Siya nagdadala. Yun. Idol ko yun. yeah. Nagdadala rin ako ng pink. Tama. Oo, Ah, diba? diba? Oo. Kala ni Dennis, siya lang ang may pink na Amerikano. Hindi naman masyadong pink, kapag talaga yung pink na ano talaga mga kababayan, brilliant. Hindi na bagay sa lalaki. Talaga siya ganyan. Oy, Natapos na! Oh, yun na pala mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.